Mama Colleen. Ako po si Tala. 34 years old, single pa rin. Oo na, lahat ng tropa ko nag-aasawahan na. Oo na, edad ko wala na sa kalendaryo. At least nasa loto pa, Mama Colleen. At oo na, nasusyukot din naman ako na baka magsara na ang bahay bata ko. Kaya kailangan ng dalian sa paghahanap kay The One. Eto na nga nanginginig pa. Pero bago ko ikwento ang highlight ng sulat ko, kwento ko muna kung ilang beses na ba akong nabigo. Nang dahil sa leche flan na pag-ibig na ito. Mama Colleen, sa edad kong ito, in fairness naman, nakalimang jowa na ako. Una, puppy love lang, kaya mga 3 weeks na pakilig lang yun. Pangalawa po buyo lang ng tropa. Tipong, huy, sagutin mo na si para sa akin. Sinagot ko naman, pero wala talagang love. Pangatlo, ibinaon ko na sa limot. Si pang-apat naman, 2 months lang ang tinagal. Ayun, bumalik sa ex niya. At ang huli, ang pinakamasakit. Siyempre, napagod na rin ako at naghangad naman ng totoo na pag-ibig. Kumbaga sabi ko, kung ako'y muling iibig, yung seryoso na, yung pangmatagalan na, yung panghabang buhay na. Pero all the while, Mama Colleen, akala ko loyal siya. I gave my all sa kanya. As in, lahat-lahat. Pero ending, ipinagpalit pa rin ako sa iba. Sabi niya, it is not you, it's me. Loob ko, Memo, may paganyang-ganyang ka pa, dami mong dama. Masakit din kasi sa totoo lang. Gusto siya ng pamilya ko, gusto rin ako ng pamilya niya, pero malaman-laman ko na lang na may nilalandi na siya sa dating app. At nagkita na rin sila ng maraming beses. As usual, ano nga asahan mo? Imposibleng magtitigan lang sila sa tuwing nagkikita sila. Although kinonfront ko siya, wala daw talagang nangyayari sa kanila. Pero eventually, evidence came to me. Hanggang sa umamin din ang mokong. Sa totoo it took me a while bago ko sabihin sa pamilya ko na wala na kami. Dahil pinoprotektahan ko pa rin siya kahit paano. Ganun ata kapag mahal mo, no? Ang hindi ko lang din siguro matanggap is binigay ko kasi ang lahat-lahat sa kanya. Pero hindi pa pala sapat dahil nga humanap pa rin siya ng iba. Yes! May parte po sa akin na gusto ko pa na magkabalikan kami. 4 years din naging kami Hindi naman madaling itapon yon ng ganun-ganun lang. Nagawa ko ang mga desperadang moves. Bumalik lang siya sa akin. Andyan yung inaantay ko siya sa kanto ng subdivision nila. Kahit abutin na ako ng hating gabi, masilayan lang siya. Nandyan yung tatawagan ko yung pamilya niya, kakamustahin siya. Andyan yung ini-stalk ko pa yung social media niya, inaalam kung may bago na ba siyang pinupost sa My Day niya. At ang malala, nagmakaawa ako sa kanya na bumalik na siya. Tipong nakikiusap ako, umiiyak, habang pilit ko siyang niyayakap. At siya naman, pilit akong tinutulak palayo sa kanya. Until one day, sabi ng mama ko, anak, tama na. Kung ayaw niya na, bitaw ka na. Mas mahirap anak kung babalikan ka lang niya dahil naaawa siya sa'yo. Tanggapin mo na lang na sadyang tapos na ang meron sa inyo. Lumipas ang 2 taon, Mama Colleen, kinaya ko naman. Dumaan ako sa stages of breakup. Minsan din ako naging bitter. Tipong ulam ko ata araw-araw, iba't ibang klaseng luto ng ampalaya. Hanggang sa isang araw, okay na ako. Ganun pala yun, no? Minsan na akong nawala ng pag-asa na mahanap ko pa kaya ang lalaking magmamahal sa akin ng tunay. Mag-e-entertain pa ba ako? Sa totoo, may pressure na sa edad ko.
Lalo na kung halos araw-araw mong naririnig sa mga kaibigan mo o pamilya mo na, "Hoy, ang bahay bata magsasara na. Sayang yung lahi mo." Siyempre, pangarap ko rin naman na magkaroon ng anak, no? Pero itinaas ko na lang kay Lord, ma. Sabi ko nga, "Lord, ikaw na lang po ang bahala." Mama Colleen, itinaas ko na lahat kay Lord. Again, sabi ko nga, "Lord, ikaw na bahala, ah." At eto na po ang exciting part ng sulat ko. Akala ko sa edad kong to, wala nang pag-asa sa akin na mahanap si the one. Dahil dumating siya. Meet Ard. Mama ko din si Ard, sobrang okay niya. At eto na nga, malapit na kaming ikasal na dalawa. Yung akala ko na hanggang dito na lang ako, forever single, hindi pa pala. May plano pala talaga si Lord sa atin. At minsan, mararanasan muna nating masaktan, hindi dahil sadista siya, kundi dahil iba pala yung tamis kapag dumating na yung tamang tao para sa atin. Literal na matamis, ma. Eme! Mama Colleen, sumulat ako sa'yo dahil nais ko lang magbigay ng pag-asa sa mga dalaga dyan na feeling wala ng hope sa love dahil wala na sila sa kalendaryo. Oh no! Huwag ka mag-alala, Mi. Nasa loto ka pa. At maniwala ka. Tulad ko, darating din ang para sa'yo. Gamitin mo yung technique ko. Itaas mo kay Lord. Tapos maging specific ka sa prayers mo. Promise, ibibigay niya yan sa'yo. Hanggang dito na lang, Mama Colleen, ang aking kwento. Muli, ako si Tala. At ito, ang aking heart to heart with Mama Colleen. Yan na lang yung comment ko. Mapapayihi na lang kami. Mapapasa na all na lang kami. O, diba? Kailangan pa ba ng comment nito? Parang di naman. May nag-text dito. Mapakulinsan pa kasi mahahanap yung the one na yan. Nalibot ko na yung Metro Manila eh. Wala pa rin. Wait ka lang! Baka hindi Metro Manila ang nakalaan sa'yo. Baka ang nakalaan sa'yo sa may bandang Visayas. Layo-layo ka rin kasi ng lugar. Try mo. Problema sa'yo, di ka lumalayo ng lugar eh. Oo eh. Lalabas ka rin ng Metro Manila, ganun. Di ba yung iba nahanap nila yung kanilang the one sa Palawan, ganyan. O kaya online. Ay, hindi, seryoso, no? Baka hindi talaga taga Metro Manila ang meant for you. O, labas-labas pag may time. Pero again, salamat, no? Nakaka-good vibes lang yung kwento natin today. Giving hope to love. Diba? As long as meron kang desire to find the one for you, as long as hindi ka sumusuko at naniniwala ka na someday mahanap mo yun, mahanap mo talaga yun. Just keep the faith. Kasi totoo yung sinabi po ng ating letter sender today, na minsan talaga daraan muna tayo sa mga obstacle course, diba? Marami muna tayong pagkadapa, sugat na mararanasan, diba? But eventually, kapag yung sugat na yun, gumaling na. Eventually, di ba matututo tayo, mas magiging bolder, fiercer, braver tayo. Mas magiging matalino na tayo sa pagpili na magiging partner natin in life, 'di ba? Ganun lang talaga 'yon. Oo, sometimes, 'di ba? Parang syunga-syunga tayo, magmamakaawa pa nga tayo eh kasi akala natin 'yun yung paraan para talaga bumalik yung tao para sa atin. Pero marirealize mo na kaya pala hindi talaga kami nagkabalikan ng mokong na yon, 'di ba? Kaya pala talaga hindi kami parang pinagtagpo pero hindi itinadhana kasi meron pala talagang nakatadhana para sa akin. O 'di ba? Kaya maniwala ka lang, huwag ka mawalan ng pag-asa. Kung nasasaktan ka ngayon dahil sa pangloloko ng karelasyon mo ngayon,
bitaw ka na. Kasi habang hindi ka bumibitaw, habang nananatili kang kumakapit sa maling tao na akala mo para tama ay para sa'yo, hindi mo talaga mahahanap yung talagang inilaan for you. Minsan no, kaya rin tayo nasasaktan, minsan kaya pinaparamdam sa atin, no, pinapakita na yung mga senyales na dapat mo nang iwan yung isang tao. Kasi parang agisingin ka to shaken you up na, hey, meron talaga ako para sa'yo, wag mo na ipagsiksikan ng sarili mo sa taong yan. 'Di ba? Kakasiksik mo sa isang tao, nawawalan ka ng time para mahanap yung tamang tao para sa'yo. So again, wake up. Okay? Okay lang ako. Ako, pabor naman ako doon sa kung paraan mo para bumalik yung isang tao, magmamakaawa ka, okay lang ako doon. If you think that is the best thing that you can do to win that person back, maipahayag mo kung gaano mo siya kamahal, again, okay lang ako doon. Pero syempre, lagyan mo rin ng limit. Ibig sabihin, if it's too much na, 'di ba, na nawawalan ka na ng respeto sa sarili mo, if it's too much na parang yung pagmamahal mo sa sarili mo, yung value mo parang walay na talaga, wake up, gumising ka. Kasi again, habang patuloy kang kumakapit sa taong yan, mas nagiging lesser chance na mahanap mo yung the one, the right person for you. Maniwala ka, meron at meron na inilaan para sa'yo. Nabubulagan ka lang ngayon kasi nga victims of love, o 'di ba? Pero once na bumitaw ka, promise, makikita mo yung talagang para sa'yo. Na